Marami sa atin may trabaho at kumikita ng maayos, pero parang laging kulang pa rin. Ang dami mong binabayaran pero walang natitira. Tipid ka ng tipid pero parang hindi umaangat ang buhay. Ang tanong, pera ba talaga ang problema? O baka wala ka lang solid na sistema sa paghawak nito? Sa video na to, pag-uusapan natin ang simpleng paraan para ma-manage ang pera mo. Walang get rich quick, walang hype. Pero kapag ginawa mo ng consistent, pwede kang makawala sa cycle ng laging kapos. Kaya before we start, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated ka lagi. Pero bago natin ayusin ang pera mo, alamin muna natin bakit nga ba maraming Pinoy ang laging kapos. Kasi baka ito ang mga kalaban na hindi mo alam na nakakaubos pala ng pera mo. Bakit maraming kapos sa pera? Maraming Pinoy ang masipag, madiskarte, pero laging kapos pa rin sa pera. Bakit nga ba? Ito ang mga common na dahilan. Number 1, kailangan ko munang kumita ng malaki bago mag-ipon. Kung ngayon pa lang hindi mo ma-manage ang maliit, paano pa pag malaki na? Ipon at disiplina ang inuuna, hindi ang kita. Number 2, bahala na mindset. Laging umaasa sa ayuda, sa swerte, at walang plano sa buhay. Number 3, gusto laging magmukhang mayaman. Kahit hindi afford, kahit umutang na, basta makaporma at makasabay sa uso. Number 4, ayaw mag-budget. Ang tanong, alam mo ba kung saan napunta ang sahod mo last month? Kung hindi mo alam, kailangan mo ng budgeting system. Number 5, panay bisyo. Sugal, yosi, alak, parang reward system sa stress. Pero ang ending, gastos na hindi mo nararamdaman hanggang ubos na pala ang pera mo. Number 6, tamad mag-aral tungkol sa pera. Panay katatawanan at chismis ang laman ng feed, pero ang financial education, deadma. Number 7, guilt spending. Konting kita lang, pinanglibre agad. Parang kailangan mong bumawi lagi sa pamilya o tropa. Pero ang tanong, paano ka makakabawi kung wala ka ring savings for yourself? Kaya ngayon, paano mo nga ba ayusin ang pera mo kahit hindi sobrang laki ang sahod mo? Itong 3 budgeting rules na pwede mong gamitin, depende sa lifestyle mo. Pili ka kung alin ang swak sa'yo. Let's go! 3 budgeting rules na pwede mong gamitin. Okay, ito na. Number 1, 75-10-15 rule o survival first budget. Ito ang simple breakdown. 75% sa mga living expenses, rent, food, bills at iba pa. 10% para sa savings or emergency. 15% for investments, usually sa low risk muna. Perfecto kung tight ang budget mo at gusto mong makapagsimula sa simpleng ipon at invest kahit maliit lang. Ang goal dito, bawasan ang mga luho at unahin ang stability. Number 2, 60-10-10-10 rule o balanced life budget. Kung gusto mo naman ng mas chill pero may direksyon, ito naman ang breakdown. 60% for essentials, 10% for savings, 10% for investments, 10% for learning, pwedeng books, educational content at iba pa. 10% for fun, meaning guilt-free, treats or rewards para sa sarili. Ito naman mas may breathing room, may growth at may konting pang-relax. Di ka mababaliw sa kakabudget pero may ipon ka pa rin. Ngayon, paano naman kung seryoso ka talagang mag-build ng wealth long term? Next, number 3, 25-15-50-10 rule o wealth builder strategy. 25% for investments or assets na nag-grow over time. 15% for savings sa digital banks or high-yield savings accounts. 50% for living expenses at 10% for personal rewards para di ka ma-burnout tulad ng vacation or hobbies. Ang priority naman dito ay assets, mas aggressive, pero kung kaya mo, ito yung pwedeng magpalapit sa'yo sa financial security. Pero tandaan, example lang lahat ng ito. Pwede mong i-adjust depende sa income, family setup o financial goals mo. Pwede mong taasan yung savings, babaan yung investments, so depende sa'yo kung paano mo i-modify. Ang mahalaga, may sistema ka na. Hindi puro tansya, hindi puro bahala na.
So now na may idea ka na sa tamang budget splits, ang tanong, handa ka na ba kung bukas mawalan ka ng trabaho o biglang may emergency sa pamilya? Kung hindi pa, ito ang dapat mong unahin. Next. Bumuo ng emergency fund. Alam mo bang maraming Pilipino ang nauubos ang ipon? Hindi dahil tamad sila, kundi dahil isang emergency lang, bagsak na agad ang finances. Marami sa atin ang sobrang tiwala na hindi naman siguro magkakasakit or wala pa namang problema. Pero nung pandemic, lahat tayo parang nasampal ng katotohanan. Kaya kung seryoso ka sa pag-manage ng pera, unahin mo to. Ang goal, 3 to 6 months worth of essential expenses. Kung ang essential gastos mo kada buwan ay 10,000 pesos, ibig sabihin, kailangan mo mag-ipon ng 30,000 to 60,000 pesos bilang emergency fund. Pwedeng paunti-unti, basta tuloy-tuloy. Para saan? Para sa job loss, ilang gastos sa ospital, o mga hindi inaasahang sitwasyon. Hindi ito para sa vacation, bagong sapatos o milk cravings mo. Kung kaya, ilagay sa high yield digital savings tulad ng GSave, Maya o GoTime. Pero okay din sa traditional banks kung dun ka mas panatag. Ang mahalaga, madaling ma-access at hindi mo gagalawin basta-basta. Kapag may emergency fund ka na, mas may peace of mind ka. Hindi ka praning, hindi ka biglang uutang. Mas confident ka magnegosyo, mag-invest at mag-decide sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng swerte kung may safety net ka. Next, increase your income, not your expenses. Pag tumaas ang kita mo, dapat ba automatic taas gastos rin? Yan ang money trap ng karamihan. Tumataas ang sweldo, pero hindi tumataas ang ipon. Bakit? Kasi lahat ng dagdag income may kapalit na bagong gastos. Mas mahal na kape, mas mamahaling gamit, mas bonggang lifestyle. Yan yung lifestyle inflation na tinatawag. Ang simpleng mindset shift. Pag tumaas ang kita mo, mas okay kung taasan mo rin ang savings at investments mo. Hindi agad ang luho mo. Kung dati 500 pesos lang ang naiipon mo kada buwan, baka ngayon pwede ng 1,000 o 2,000 pesos. Ngayon, paano tumaas ang kita mo? Number 1, invest in skills. Mag-aral ka ng high-value skills na in-demand tulad ng video editing, virtual assistance, social media marketing, technical AI skills, ads management at iba pa. Maraming libre online, kahit nga sa YouTube meron din. Number 2, get creative with side income. Pwedeng subukan magbenta sa Shopee, mag-FB ads, o kahit simpleng lutong ulam. Pwede ring online services tulad ng graphic design, voiceover, or copywriting. Number 3, build a personal brand or small business. Hindi mo kailangan maging sobrang sikat na influencer. Basta may maayos kang service or product, presence sa social media, at consistency, unti-unti kang kikita. Tandaan, habang lumalaki ang kita mo, subukan mong taasan din ang porsyento ng iniipon o ini-invest mo. Kung dati 10% lang ang kaya mo, baka sa future kaya mo ng 15% o 20%. Unti-unti lang, hindi mo kailangan gawin lahat agad ng biglaan. Ang mahalaga, lumalaki ang kita mo pero hindi lumalaki ang gastos mo ng sabay. Yung iba kasi every time na tumataas ang income, tumataas din ang luho. Pero kung gusto mong makaipon at umangat long term, unahin mo muna yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng balik in the future. At ngayon na natutunan mong palakihin ang income mo at ayusin ang pera mo, ang next step, palaguin mo na ito. Huwag kang aalis. Ang susunod na parte, pwedeng magpabago ng takbo ng finances mo basta consistent ka. Let's continue. Start investing wisely. Kung may sapat na ipon ka na at emergency fund na rin, ang next hakbang ay simulan mo na ang pag-invest. Pero before anything else, let's be clear. This video is not a get-rich-quick guide. Hindi ito instant yaman at lalong hindi ito garantisadong kikita ka agad. Dahil investing, may risk talaga yan at dapat ready ka mentally at financially. Pero kung long-term ang mindset mo gaya ng 10, 20, 30 years or more, dito ka may chance makaipon ng pangmatagalang yaman. Basta consistent,
at may tamang strategy. Saan ka pwedeng magsimula? Number 1, MP2 o Modified Pag-ibig 2 Savings Program. Dahil ito ay government-backed, tax-free dividends, pwede ka magsimula kahit 500 pesos lang. Lock-in ng 5 years, kaya swak for long-term goals. Pwede rin sa mga OFWs, regular employees, at kahit freelancers na may stable income. Pero tandaan, hindi guaranteed ang dividend rates taon-taon. Pwedeng magbago, depende sa performance ng Pag-ibig Fund. Number 2, pera, personal equity and retirement account. May tax benefits para sa retirement, up to 100,000 pesos per year or 200,000 pesos for OFWs. Another option lang ito for retirement and diversification. Pero syempre, depende pa rin sa napiling pera product, mutual fund, UITF, or insurance. Kaya mahalaga pa rin maintindihan ang pinaglalagyan. Number 3, mutual funds or UITFs. Available sa mga bangko tulad ng BDO, BPI, Metrobank, etc. Starting capital as low as 1,000 pesos. May conservative, balance, at aggressive fund options. Ideal ito para sa mga beginners na naghahanap ng long-term set and grow investment strategy. Pero tandaan, kahit simple at steady ang approach, laging may kaakibat yan na risk. Number 4, stock market via Call Financial, Video Securities, etc. Direct stock investing sa Philippine Stock Exchange or PSE. Mas mataas ang risk pero may potential sa long term. Minimum investment 1,000 to 5,000 pesos depende sa platform. Pwede mong pag-aralan at simulan sa mga blue chip and established companies gaya ng Jollibee, Ayala at SM. Basta't naiintindihan mo ang business nila. Pero syempre, hindi porket sikat ang kumpanya, automatic kikita ka. Kailangan mo pa rin pag-aralan ang galaw ng market at ang risk nito. Tandaan, hindi mo kailangan sabay-sabayin lahat yan. Mag-start ka lang sa kaya mo. Pwede mong simulan MP2 dahil madali lang naman ito gawin at beginner-friendly para sa karamihan ng mga Pinoy. Kapag stable ng ipon, emergency fund at cash flow mo, saka magdagdag ng stock investing or real estate. Pero bago ka mag-invest, ito pa ang dapat mong malaman. Iwasan ang investment scam at hype. Marami nabibiktima dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya nga sabi, don't invest in things you don't understand. Kaya tandaan, ang tunay na investing, hindi double your money in 30 days. Hindi 20% per month. Hindi yung sobrang ganda ng offer pero walang SEC registration. Kung too good to be true, most likely scam yan. Ang realistic na target para sa long-term investments ay kadalasang nasa 6 to 10% per year depende sa market. Hindi kailangan malaki agad ang kita. Ang investing ay parang pagtatanim. Hindi mo pwedeng madaliin ang bunga. Pero kung consistent ka, kahit maliit ang simula, lalago rin ito sa tamang panahon. Mas malaga ang steady growth kaysa biglaan. Alam mo ng basics, budget, ipon, invest, pero may mga simple ugali at mindset na minsan, yun palang unti-unting sumisira sa finances natin. Ito ba ang mga kailangan mong bantayan? Other important tips sa paghawak ng pera. Number 1, frugality mindset. Huwag puro tipid pero i-prioritize pa rin ang value over brand. Number 2, mindful spending. Don't spend like a zombie or robot. Always ask, worth it ba to? Number 3, ang luho ay hindi necessity. Hindi porket naka-sale ay dapat mong bilhin ito. Number 4, avoid bad debt. Gamitin lang ang credit card kung kaya mong bayaran ng buo. Number 5, don't rely on willpower. Tao lang tayo, minsan tinatamad din. Kaya as much as possible, gumawa ng sistema. Automate your savings and investments para maging consistent ka. Pero kahit gaano ka pa kaingat sa pag-iipon at pag-invest, kung hindi mo alam ang mga gastos na unti-unting sumasakal sa'yo araw-araw, wala rin. May mga maliliit na gastos na parang wala lang. Pero sila talaga ang dahilan kung bakit hindi ka makaipon. Watch the next video on your screen. 10 gastos na nagpapahirap sa'yo kaya ka walang ipon. Click mo na. Watch now.